Alamin natin ang update sa Kamara kung saan pinadala na sa House Justice Committee ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Kamara, nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Marian, ano nang susunod na mangyayari sa impeachment complaint laban sa Pangulo? Yes, Julius, ngayon nga na-refer na sa House Committee on Justice. Itong dalawang verified impeachment complaints laban nga kay Pangulong Bongbong Marcos ay uumpisahan na nitong Committee on Justice yung impeachment proceedings. Ibig sabihin po na one-year bar rule. Ipatutupad na po ito, bawal na may maghain ng panibagong reklamo laban po sa parehong opisyal o laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So ito po yung dalawang impeachment complaint na pagtutuunan ng pansin ngayon ng House Committee on Justice. Tutukuyin ng komite kung sufficient in form and substance po itong dalawang reklamo. So, ang mangyayari po niyan, kung mayroon pong sufficiency in substance and form, bibigyan po nila ng 10 araw itong respondent o si Pangulong Bongbong Marcos na sumagot o tumugon po dito sa reklamo. Pero kung hindi po siya sasagot, deemed general denial na po doon sa lahat ng reklamo. Pero kung may sagot po siya, bibigyan naman ng 3 araw ito pong mga complainants para din sumagot o mag-reply nga po doon sa ipapadala ng Pangulo. At meron lamang pong 6 na pong session days itong Committee on Justice na dinggin at tungkol nga po dito sa impeachment proceedings para makapagpadala naman ng kanilang findings, ng kanilang report, recommendations po sa plenaryo. At doon malalaman natin kung ano nga yung kanilang magiging desisyon dito sa mga impeachment complaint. Julius. So ba, tama ba na sarado ng tindahan? Wala nang pwede maghain ng impeachment complaint at this point? Tama ka dyan, Julius, 1-year bar rule sa ilalim ng konstitusyon, oras po na ma-refer sa Committee on Justice na nangyari po ngayong gabi, hindi na pwede maghain ng panibagong reklamo o impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa loob po yan ng 1 taon. So maaari po yan sa susunod na taon na muli pwedeng buksan ang tindahan. Julius. Maan doon sa mga reklamo laban kay Pangulong Marcos, meron ba mga naka-indicate doon na nakabase sa isiniwalat ni Congressman Toby Chanco tungkol nga doon sa kontrobersyal na pag-uusap noon ng Pangulo at ni dating House Speaker Martin Romualdez na kanyang narinig? Julius, sa mga nabasa natin sa first and second impeachment complaint, hindi naman nakadetalye yung tungkol dyan sa nabanggit mo na pahayag o yung kwento nga nito ni Navotas Representative Toby Chanco doon sa kanila pag-uusap ni Pangulong Bongbong Marcos at ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang malinaw, isa nga doon sa pinakamabigat na alegasyon na tinukoy ng mga complainant yung alegasyon ni dating Congressman Zaldico ng kickbacks at budget insertions. Yan yung isa sa mga pinakamabigat na argumento, lalo din ng Makabayan Bloc na gusto talaga nilang matukoy ano nga ba ang kinalaman, direktang kinalaman ng Pangulo tungkol dito. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.